Magandang araw muli sa atin mga kababayan. Galit pa rin itong mga kumukontra sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Itong si Raul Manuel, mga kababayan po natin, ay hindi pa rin kontento, pati na rin itong si Franz Castro na i-withdraw na nga, baga i-give off na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund. May kung ano-ano pang sinasabi. So imbis na magpapasalamat na lang dahil ang kanilang kagustuhan, mga kababayan po natin, na tanggalan ng confidential fund itong si Vice President Sara Duterte ay natupad. So dapat sabihin nila, salamat Vice President Sara Duterte dahil hindi mo kami binigo at pinagbigyan mo ang aming kagustuhan na hindi ka magkakaroon or hindi ka karapat dapat na magkakaroon ng confidential fund. Pero ngayon galit na galit pa sila kung bakit hindi pinaglalaban ni Vice President Sara Duterte at dahil umano sa kanila ay napilitan na i-give up ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund. Mali po kayo mga makabayan, makakaliwa. I-give up ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund voluntarily dahil ayaw niya magka-divide-divide, ayaw niya maghati-hati ang opinion ng bawat Pilipino dahil lang sa confidential fund. Pero hindi nyo ba alam na plano na o nakakasana na ibabalik ng senador ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte? Kahit itong Senator Coco Pimentel na tudo kontra sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte ay nagsasabi na ibabalik ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Bakit? Nagkaroon sila ng exclusive meeting, executive meeting na nag-leak nga sa media at kung sino man ang traidor, yan ang kanilang inaalam na mababalik nga ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Pero siya na mismo ang nag-give up. Ganyan katalino. Kasi alam niyo kung bakit. Una sinabi niya na kaya niyang patakbuhin ang kanyang mga opisina na walang confidential fund. Pinaglalaban niya ay talagang hindi siya pinagbigyan. Di ba? So, give up ko na. So ngayon, nasa na sila? Kasi sana itong Senator Coco Pimentel, may maganda pa sana ang kababayan po natin na mga tanong, gusto niya sanang dikdikin itong si Vice President Sara Duterte sa confidential fund. Ay bago pa siya magsalita, sinabi na hindi na ipupurso ng Vice Presidente ang kanyang confidential fund. Pati na rin sa DepEd. Wala silang magawa. Tahimik sila. Walang assurance kasi anything can happen nga sa bicameral. Pero yun na nga ang point ko. Kung ang version ng House ay kamuka ng version ng Senado as far as the CIF is concerned, bakit nyo pa babaguhin yun? Pwedeng ma-restore, kaya siguro yung mga interesado sa issue na nagbabantay, hanggang dulo ang pagbabantay, even after the BICAM. Yung mga ibang civilian departments, civilian agencies na ma-realize din nila yan, hindi naman natin primary mandate ang mag-surveillance ng mga tao kasi hindi naman tayo primarily a law enforcement, a criminal law enforcement agency. So sana i-give up na po nila. So yan ang kagustuhan ni Senator Coco Pimentel na sana i-give up din naman ng ilang opisina. So kasi gaya na sinasabi natin, although natanggal na or tinanggal na ang ilang ahensya ng ating gobyerno gaya ng Department of Agriculture, DICT, ano pa ba yung tinanggalan, DFA, Foreign Affairs, tinanggalan ay tambalos-los ng confidential fund. Siyempre yung kanyang talagang target yan, itong si Vice President Sara Duterte, ay hindi pa naman sigurado. Kasi kahit ayaw ng House of Representatives, kung bibigyan ng Senado, wala silang magagawa. So depende pa rin sa kanilang pag-uusap. At kung talagang gusto bibigyan ng Senado ng confidential fund, walang magawa itong House of Representatives. Kasi kailangan buo ang desisyon, ang kanilang pag-agrihan. Pero siyempre, mas malakas pa rin, mas matimbang pa rin itong Senado, mga kababayan po natin. Kaya na sinasabi ni Senator Coco Pimentel, kung susundin na lang pala ang decision ng House of Representatives, bakit pa mag-BICAM? So, siyempre, hindi talaga dapat susundan or hindi talaga sinusundan. Nagkakaroon ng decision, ng sariling decision ang Senado at ikukumpara na lang sa House of Representatives. So, kung anong pagkasunduan din ng mga senador, ipaglaban talaga nila yan. So, kaya ang CIF ng Vice President ay maibabalik.
Pero siya na nga mismo ang nagsariling give up. Ngunit ang ilang ahensya ng gobyerno natin na wala naman umanong mandato sa security and intelligence confidential ay talagang gusto ni Senator Coco Pimentel na may give up na lang nila. So, syempre, sa kanila, gusto nila may confidential fund sila para magagamit lalo sa pagtiktik sa mga potential na threat sa ilang ahensya ng ating gobyerno. Lalo na ngayon, yung cyber attack, napakatindi ngayon. So, I think the ICT, the FE, the Department of Agriculture, sa kanila na yun kung talagang kailangan nila, ipaglaban nila. Kaya ng DICT kasi mas matindi yung cyber attack ngayon na nangyayari sa ating bansa. Ang mga oposisyon naman sa Kamara hindi raw titigil sa paniningil kay VP Sara. Hindi raw niya matatakasan ang hinihinging paliwanag ng taong bayan kung paanong ginastos ng OVP ang 125 million pesos na Confi funds sa loob lang ng 11 araw. So mga tanga-tanga ito ang masasabi ko dyan mga kababayan po natin. Kasi kinukompute nila ang paano umano nagastos kada araw ang confidential fund. So titingnan nyo ang pundo ng ating bansa, trilyon. I-divide nyo nga per day. So magkano ginagastos? Talagang malulula ka pag i-divide mo per day yung expenses. At ilang beses na napaliwanag ang kukulit nito talaga. Talagang alam nilang walang patutunguhan ang kanilang pinaglalaban, may pinaglalaban pa rin nila para lang may masita kay Vice President Sara Duterte at patuloy nila itong sisirain. Pero baliktad nang nangyayari mga kababayan po natin, nagbabounce back na sa kanila. So imbis na si Vice President Sara Duterte ngayon ang pinag-iinitan ng taong bayan, sila na, nagbabounce back na. Sila ngayon ang hinahanapan ng resibo kasi alam ng taong bayan na nagtatrabaho ng maayos itong si Vice President Sara Duterte. Hindi kagaya nila na puro ngangaw na ngangaw, pero ang kanilang ginagawa ay taliwas naman sa kanilang sinasabi. Nasaan ang resibo? Franz Castro na nakakuha kumano ng 100 million kada taon, si Ontiveros, si Raul Manuel, magkano ba ang nakukuha nilang pondo para patuloy nilang tirahin itong si Vice President Sara Duterte? Mga kababayan natin. At anong sabi ni Vice President Sara Duterte, di ba? Nasa Supreme Court na ang magdidesisyon dyan. Bakit pa nila gustong papaliwanagin? Kaya nga may korte, di ba? Nag-file sila ng reklamo sa Supreme Court. Antayin nila kung anong magiging resulta ng sabihin ng Supreme Court. Kung magiging pabor pa rin ang desisyon ng Supreme Court kay Vice President Sara Duterte, pwede Supreme Court na ang kanilang sisihin, mga kababayan po natin. Kasi malinaw na well-documented ang 125 million na ibinigay kay Vice President Sara Duterte, pati yung kanyang paggastos. Audited na yan, documented na yan. Nasumiti na sa Commission on Audit, nasa kay Pangulong Marcos, nasa kay Martin Romualdez, nasa kay Subiri ang dokumento na magpapatunay na walang disallowances sa 125 million. Ano pa ang gusto nilang gawin? Di ba? Tingin natin hanggat nagdadrag Tingin mo. at hindi talaga sumasagot ang OVP kahit na marami Ilang beses na yan na pinapaliwanag. Tapos sabihin mo walang sasagot. Paano kasi walang sinasagot? Kasi ikaw, Raul Manuel, hindi ka nakikinig pa nagsalita si Vice President Sara Duterte o nagpapaliwanag. Kasi hindi mo tinatanggap ang kanyang mga paliwanag dahil feeling mo talaga ikaw lang ang pinakamatalino, pinakamagaling. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. na naging pagkakataon para gawin yon. All the more lang na nakikita ng taong bayan na hindi talaga katiwa-tiwala, no, ang mga opisyal na sobrang attack. Hindi ka tiwa-tiwala ang mga opisyal yung umano, ang kababayan po natin. Parang pinukpok niya ang sarili niyang ulo, mga kababayan po natin. Bakit ano ka ba? Raul Manuel, di ba opisyal ka? Kongresista ka? Representative ka? Ng Kabataan Party List? Nasa gobyerno ka? So opisyal ka. Hindi ka panipaniwala. Ikaw ang hindi ka panipaniwala. At na humingi ng confidential funds at napapaurong na lang kapag sila ay na-expose. So, napilitan na sigurong magdesisyon ng ganito ang Vice President dahil talagang naging mabaho itong confidential funds. Ikaw ang mabaho. Alam mo, planado yan ni Vice President Sara Duterte.
Hindi nyo ngayon matanggap na ang iniisip nyo na ipaglalaban ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund sa Senado ay kusa niyang binitawan. Kasi pag tinanggap niya yan, hindi kayo titigil ng kakadaldal at paninira sa kanya. So ngayon, para maubusan kayo ng paninira sa kanya, kusa niya itong iginib up. Kahit pa alam natin na medyo mahirap sa ahensya ng Department of Education at sa opisina ng Vice President ay i-give up niya ito. So magsasakripisyo siya para lang manahimik na kayo. Ngayon, hindi nyo matanggap-tanggap kasi nagiging talunan kayo. Ang tinatanong nyo na 125 million, lahat po yan, ulitin natin, well documented, na sumiti na yan ni Vice President Sara Duterte. Antay na lang umano ang sagot o yung desisyon mula sa kataas-taasang Korte Suprema natin. So ngayon, hindi pa kayo mananahimik para may masasabi lang, talagang magsasalita pa kayo. Imbis na magpasalamat dahil natupad yung wish nyo. Di ba yung wish nyo, hindi magkaroon o tanggalan ng confidential fund itong si Vice President Sara Duterte? So bakit ka pa ngayon nagsasabi na kung ano-ano pa? Di ba? Kasi pahiya kayo. Yun lang talaga. Pahiya ka, Franz Castro. At talagang inayawan ng taong bayan itong confidential funds. Anong inayawan? Kayo ang inaayawan na ng taong bayan dahil sa inyong mga kasinungalingan. So kung ano-anong propaganda lang para makatanggap ng malaking pondo mula sa pamunuan ng House of Representatives. So ngayon, pati itong si Sandro Marcos na paniwala nyo at ang ilang kongresista pa na tudo kontra sa inyo. Ng mga taong dating sinusuka kayo, dahil nakialyansa na kayo kay House Speaker Martin Romualdez, ngayon, sinusuportahan na kayo. Lalo na itong vlogger umano na si Magno. Yung Magno na yun, mga kababayan po natin. Jam Magno umano, na dati sinusuka kayo, ngayon, protektado na kayo. Kaiba rin, mga kababayan po natin. So yan po yung ating update, mga kababayan po natin. At para sa inyong sariling komento, opinion, pananaw, kung gusto nyo makialam sa usapan at mga nangyayari sa ating bansa, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa ating social media platform. At siyempre, ang inyong komento ay napaka-importante